Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung si Monkey D. Dragon nga kaya ang pinakamalakas na karakter sa One Piece. Si Monkey D. Dragon o mas kilala rin sa tawag na Rebellious Dragon ay isang infamous Supreme Commander ng Revolutionary Army at tinangka nga din niyang i-overthrow ang world government at nabansagan nga siya bilang world's worst criminal. Si Monkey D. Dragon ay siya ding ang ama ni Monkey D. Luffy at siya naman ay anak ni Monkey D. Garp. So una ngang inintroduce si Monkey D. Dragon sa Logtown arc kung saan ay tinulungan nga niya si Luffy na makatakas kay Marine Captain Smoker. Magmula nga noong nangyari ito, occasionally na ngang nagpakita itong si Monkey D. Dragon bilang isang napaka-importanteng background character sa entire series. Bilang leader ng revolutionaries, si Dragon ay merong full command sa organization. Siya ay talagang napaka-powerful threat in his own right. Pati ang kanyang powerful subordinate katulad na lamang ni Emporio Ivankov, Bartolomé Kuma at si Inazuma ay ikinumpara ngang lower in rank. Dito pa lamang masasabi na nga kung gaano nga kalakas itong si Dragon. At sa Logtown nga, mapapansin na hindi nga naglakas ng loob sina Smoker at ang kanyang mga kasamahan upang arestuhin nga itong si Dragon. At noong sinabi nga ni Sengoku ang tunay na relasyon ni Luffy at ni Dragon ay halos natigilan nga ang lahat, kabilang na nga dito si Gecko Moria ng Shichibukai at pati ang mga miyembro ng Whitebeard Pirates. Dahil dito ay namarkahan nga si Luffy, or sinasabi nga na si Luffy ay mayroong dangerous potential sa future. I mean siya ay magiging mapanganib. So since mangilan-ngilan nga lang natin makita si Monkey D. Dragon sa series, dahil dito ay wala nga tayong gaanong alam sa kanyang taglay na kapangyarihan, kung anong klaseng devil fruit nga talaga ang taglay niya at kung gaano nga ba talaga siya kalakas. Pero may mga teorya nga na nagsasabi na mayroon ngang kakayahan nga daw itong si Dragon na kontrolin ang weather. Based na rin ito sa kanyang mga appearances sa series. Pero kahit na ganito ay hindi pa nga rin natin maalis sa ating isipan na talagang itong si Monkey D. Dragon ay isang napakalakas na karakter sa One Piece, kasi 'di ba? Kung mapapansin, sinasabi na siya ang pinakamalaking banta sa world government at sinasabing binabansagan nga siyang bilang most wanted man. So dahil sa appearance na ipinakita at dahil sa karakter na ipinakita ni Dragon, may mga usap-usapan nga na siya nga daw ang pinakamalakas na karakter sa entire series ng One Piece. Kasi 'di ba, anak siya ni Monkey D. Garp na sinasabing pinakamalakas na navy at anak naman niya si Luffy, ang future pirate king, at sinasabing magiging sobrang lakas in the future. Ngunit kahit na ganito, marami pa rin ang hindi nga satisfied dito, meaning hindi pa rin sila naniniwala na siya ang pinakamalakas na karakter sa entire series sa ngayon. Kaya naman sa video ito, alamin natin ang ilan ngang opinyon ng mga One Piece fans kung bakit nga sinasabi na siya ang pinakamalakas na karakter, at alamin din natin kung bakit nga hindi sumasang-ayon ang iba dito. So malaki nga o mataas nga ang expectation ng iba na si Monkey D. Dragon ang pinakamalakas na karakter sa entire series at talagang siya ay completely monster. Dahil 'di ba, bukod nga sa siya ay anak ni Garp na hero of the Marines at tatay ni Luffy, directly nga niyang inupose o direkta nga siyang sumalungat sa world government at naging most wanted man in the world. Sinasabi or may teorya na nagsasabi na ang kanyang bounty ay mas mataas pa kung ikukumpara nga kay Goldie Roger. Bukod dyan, naniniwala ang iba na siya ang pinakamalakas na karakter sa entire series dahil sa kahit nga hindi nga siya nagpakita sa atin ng gaanong kapangyarihan, ay naging banta pa rin siya sa world government. Ibig sabihin lang nito na siya ay may taglay na talagang napakalakas na kapangyarihan, kasi 'di ba? Hindi naman siya sasabihan na pinakamalaking banta sa world government kung hindi enough ang kanyang kapangyarihan or hindi siya nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan, 'di ba?
na kahit nga si Captain Smoker ay hindi nga tinangka na arestuhin siya kasi kung hindi talaga siya malakas, doon pa lamang sa Logtown arc na aresto na siya, lalo pat siya ay banta sa world government na maaari pa ngang in terms of strength and all things considered siya ay mas malakas kung ikukumpara sa Emperor. Bukod nga dyan, kahit hindi pa nga siya nagpakita ng gaanong lakas ay naging malakas nga ang dating niya sa One Piece fans. So dahil nga sa mga nabanggit ko, kinonsidered na nga si Monkey D. Dragon ay ang pinakamalakas na karakter sa entire series ng One Piece, na kung saan parang sinasabi dito na katulad ni Shanks na hindi naman nagpakita ng gaanong kapangyarihan ay nagkaroon pa rin ng marka sa atin. Pero syempre kahit na ganito ay hindi pa rin natin maiwasan na mayroon ngang kumontra kasi 'di ba? Hindi naman lahat ay sasang-ayon, meron at meron pa rin kukontra. Pero ano kaya ang naging basihan kung bakit nga hindi sila sumasang-ayon dito? Sinasabing hindi siya ang pinakamalakas na karakter sa entire series bagkus siya ay one of the strongest lang. Maaring ang lakas ni Monkey D. Dragon ay maaring ka-level ng Yonko o kaya ng Admiral. Kahit nakilala siya bilang most dangerous man in the world, ayon sa world government, he is even more dangerous katulad na lamang ni Kaido at ni Charlotte Linlin at maging ni Whitebeard. Maaaring sinasabi lang ito dahil sa kanyang pagiging leader ng Revolutionaries, the only organization na actively ay sumasalungat sa Celestial Dragon, at sila rin ay actively na sumasalungat sa certain kingdoms who are part ng world government and threaten the stability of those kingdom. So yan nga ang sinasabing ang dahilan kung bakit nga sinasabing hindi siya ang pinakamalakas na karakter sa entire series ng One Piece. Pero kung ako ang tatanungin, sa tingin ko lang sa sarili ko lang na opinion, I agree na one of the strongest lang siya na karakter sa entire series ng One Piece, pero meron siyang potential to be strongest of them all. Especially ngayon na talagang napaka-misteryoso ng kanyang kapangyarihan at wala tayong gaanong alam sa kanyang strength, pero based sa kanyang ipinakitang karakter sa series, talagang may something sa kanya which is talagang may napakalakas siyang kapangyarihan na bukod sa sinasabing meron nga siyang napakalakas na devil fruit, malaki rin ang chance na meron nga siyang haki. Dahil noong si Luffy ay gumamit nga ng Hoshoku Haki sa Marineford, sinabi nga ni Ivankov na si Luffy ay talagang nagtataglay ng Dragon's Blood. So dito nga parang directly na nga kinumpirma na si Monkey D. Dragon ay meron ding taglay na Hoshoku Haki. Bukod dyan, sinabi din ni Garp na si Luffy ay ipinanganak na may taglay na Hoshoku Haki, which is maaring sinabi rin dito na ang Hoshoku Haki ay well known sa kanilang pamilya. So yan lang ang sa tingin ko guys kasi syempre meron din naman tayong iba't ibang opinion. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Si Monkey D. Dragon ba ang pinakamalakas na karakter sa entire series sa ngayon? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!